Yung adlaw sa tanan. Good morning sa mga nakapanood ngayon. Itong unang release nitong video na to. Magandang umaga po sa inyong lahat at magandang gabi na rin sa iba't ibang parte ho ng mga kapwa natin Pilipino ay nasa ibang bansa man. Kagaya ko, isang OFW. Shout out dyan po kay dyan sa mga wala akong listahan dito kay Sir Emerson Garjula ba yon? Sir, maraming salamat sa inyong comment at yung iba pasensya na ho kasi hindi ko ho nalista yung mga pangalan ninyo. Ito kay Ma'am Merlin Sagario ba yon? Shout out po sa inyo, sa mga suki ko po, kay sa mga sa mga datihan ko na pong mga subscriber at yung mga bago. Maraming pong salamat mga Bisaya, kapwa ko Bulanon. Daghan kayo salamat sa inyong mga suporta ha. Appreciate kadyo ko sa inyong mga komentaryo itong huli lang tungkol dito sa kay Alexi Tutor ba? Okay, ang dami pala nitong kababalaghan. Hayaan nyo, mayroon akong isusunod na i-vlog niyan. Kasunod nito, I hope na makagawa ako ulit bukas kasi mag-weekend na naman. Ang dami ko kasing gagawin So baka entire weekend o kaya bukas may isa akong upload. So baka yun yung itatopic natin dito kay Alexis Tutor ulit. So itong dito tayo sa topic natin. Pasensya na sa atong atong mga bisita uban nga hindi natin ma-shout out, i-shout out. Pasensya na ho talaga. Sa sunod ilista ko na ho 'yon. So pasensya at maraming salamat sa suporta. Ito na yung topic natin. Ayun nangyari kay ngayon pala. Itong si Saldico na ayun na, nakalipad na pala ng Amerika at ang kanyang rason ay magpagamot daw. Totoo ba ito? Magpagamot o gamot-gamutan lang? Napansin ko lang kapag politiko kasi, kapag may mga ganyan investigasyon, hinuhuli, kailangan talaga mayroon sila mga excuses na mga ganyan. Kung napansin nyo yan, lahat ng mga politiko pag ganun, na kapag nahinuli, ay ang kaagad-agad yan, kailangan daw hospital arrest. Natandaan ko si Gloria Macapagal Arroyo, si Joseph Estrada, sino pa ba itong mga ibang si Kibuloy. Parang mga ganun Isa lang ang tataas ang tension siguro sa dugo kapag hinuli ka. Ang hindi ko lang sa hospital si dating Pangulong Duterte kasi diniretso man to dito sa Europe, dito sa The Hague. Ito yung pinakamatindi, may edad na pero 79 years old nung time na yon, pero hindi siya nagkaroon ng na dadalhin mo sa hospital yan kasi mayroong hindi magandang karamdaman yan. Ito yung bigyan natin ng reaction ngayon nga ito si Saldico. Bakit to umalis na ng Pilipinas at sa Amerika daw magpagamot daw kasi ang baba daw ng dugo. Nakita ko kanina sa balita 90/60 ba yon? So ganun lang. Magpa-Amerika ka na kaagad, doon ka na magpagamot. Ang tindi kapag maraming pera, Amerika kaagad, doon ka magpagamot. Ito muna ang video. Kinumpirma ng Kamara na nasa Amerika si Ako Bicol Party List Congressman Zaldico na nakakaladkad ang pangalan sa maanumalyang flood control projects. Para sa update, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ito ba ang pag-alis ni Congressman Zaldico formal na naipaalam sa Kongreso? Magandang tanghali, Cheryl. Ayon nga sa naging press conference nitong ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante, ay nagkaroon naman daw ng proseso ang pag-alis ni Ko ng bansa, pero nananatili nga na hinihintay nila ang travel clearance at iba pang impormasyon ng paglipad nito papunta ng Estados Unidos para magpagamot. Sa ngayon ay patuloy natin na hinihintay na makuha ang impormasyon kung kailan nga ba umalis ng Pilipinas si Ko at kung kailan ito babalik. Kaya naman asahan natin sa mga susunod na araw o oras ay makukuha natin ang mga sagot siya. Walang kaalam-alam na detalye sina Congressman Abante?
Cheryl, kasi sa paggulong nitong investigasyon ng Infrastructure Committee ay talagang hinahanap nga ang ilan sa mga nauugnay sa mga naging proseso ng budget noong 2025. Kaya naman medyo hindi naman kinagulat ng ilan na kasama nga dito si representative ko, pero nung hinahanap na ay hindi nga natin talagang nasiguro kung nasa na siya noong mga panahon na yon. Pero may mga tala tayo dito na meron siyang pagliban. Ilang beses ito may reports na he was absent with notice twice, absent without notice thrice, at excused 7 times sa ilang naging sesyon ng Kamara. So, sino bang in charge pagdating sa attendance ng mga congressman? At kagaya niyan, di ba, meron siyang nag-absent siya ng walang notice, tama ba? Tama, Cheryl. Okay. Meron dito absent without notice thrice. Thrice, 3 beses. Tapos, yung excused, pag sinabing excused, di ba dapat nandoon sa loob ng kongreso yung congressman at nagpapa-excuse lang? Tama ka dyan, Cheryl, Pero kasi itong mga naging pagdinig nitong mga nakaraan ay talagang hindi natin nakita. Si Representative Zaldico, kahit sa mga plenaryo, nahirapan tayo na hanapin siya at makuna ng sagot dito. Kaya naman hanggang sa ngayon ay tataka ng mga kasama din natin sa media kung yan naging attendance, paano ba naging proseso, at syempre kung ano na nga ba ang ina-aksyon na ginagawa ng Kamara para malaman sa mga pangyayari dito kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Anong sabi sa opisina ni Congressman Ko? Sinubukan natin makuha ang kanilang mga pahayag, Cheryl, pero wala itong mga sagot. Kaya naman kanina sa press conference ni Attorney Princess Abante ay sububok na tayo na makakuha ng sagot at ayan ang kumpirmasyon na wala na nga dito sa Pilipinas si representative ko. Okay, so sinabi ni attorney, so nag-promise si Attorney Abante na maglalabas sila ng detalye. Kasi 'di ba, if a file 'yan hindi sila basta-basta pwedeng lumabas ng bansa. Kailangan may approval 'yan. Sino ba ang nag-a-approve? Gaano katagal siya pinayagan or ano ang nakalagay doon sa kanyang travel clearance na gaano siya katagal mawawala? Tama ka dyan, Cheryl. Kaya nga sabi naman ni Attorney Princess Abante, mayroon naman mga dokumento at even yung mga medical papers na kinakailangan daw. Pero hindi pa ito nakukuha. Kaya kahit ang sakit na iniuugnay nga sa paglipad ni representative ko sa Estados Unidos ay hindi pa rin natin nalalaman hanggang sa ngayon at patuloy nating hinihintay. So pero it's confirmed na it's for health reasons? Tama, Cheryl. Tama. Alright, so patuloy na lang natin na babantayan yan at let us know pag nakuha na o naibigay na yung kompletong detalye about it. Thank you. Yun nga, kapag marami kang pera, Amerika ka agad, doon ka paggamot, doon ka magpa-check up, doon. High blood lang, low blood lang yan, low blood yan kasi 90/60. Tapos doon ka agad-agad magpaano, samantala ang daming mga pobre sa Pilipinas na hindi nga nakapagpa-check up. Di mo nga to hospital kay way pang bayad. Di mo nga to hospital kay makaya pa ang sakit sa herbal. Di ba? Tinood man na. Tapos ito mga yawa na mga politisyan na graming pagkawat sa pera na to. Tuwas Amerika. At ngayon, bakit ito nakaalis? Papuntang Amerika na ito siya ay dapat to siya iimbitahin sa House of Representatives o sa Senate para to siya managot o sagutin niya yung mga akusasyon laban sa kanya doon sa mga insertion. At ito yung itong si Princess Abante, ito yung taga Talsiklaway dyan sa House of Representatives nila. Absent with notice twice, absent without notice thrice, and excused 7 times po sa session. Meron po ba siyang nasa loob, nandito pa po ba siya sa bansa, lumabas po ng bansa? Meron po ba siyang travel clearance? Can you give us an idea lang po? I made an initial inquiry sa Office of the Secretary General. Sa alam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. So I still have to coordinate further with the Office of the Secretary General.
Ano po yung period nung kanyang travel clearance from the house? Kailan po umalis? Kailan Wala po pa akong expected na- wala pa ako nung mga details tungkol dyan. I have to coordinate with them further to be able to get more information, and once I have that, I will of course share it with all of you. Thank you po. Thank you, BBN. Haji Camino from Brigada News is next. Good morning po, Attorney. Follow up lang po sa question ni Vivian. Kasi si Congressman Toby Tiangco, I think, may statement na parang ang sinasabi po niya or ang claim po niya ay, is the House leadership protecting Congressman Zaldico? May we know your thoughts on his statement regarding Representative Ko? Well, wala namang ganong klaseng pa na galing sa House leadership, no. Ang tungkol dun sa hindi pag-imbita doon sa Infracom, na-clarify din naman siya ni Chairman Terry Ridon na kaya hindi iimbitahan because for that specific purpose that they want to invite Congressman Zaldico, and including, I understand, Senator Grace po, diba? Because hindi siya kasama sa scope ng investigation ng Infracom. It was not relevant for the scope ng pag-uusapan ng Infracom. But it may be relevant in other venues, in other committees. So, ang gustong tutukan ng Infracom, yung mga allegations ng mga anomalya sa flood control projects. At nakita natin, nag-setting na ng direction ang Infracom kung ano yung mga initial na tututukan nila. They wanted to prioritize the flood control projects that were tagged by the President himself as ghost projects. They started now with Bulacan. Yun yung una din naman na na-identify ni Presidente. So they are discussing that now. And I think for the next hearing, yun pa rin na mapag-uusapan. So kung ang pag-uusapan ay yung anomalya sa flood control, hindi nararapat pa si Congressman Zaldico at na masama doon sa pag-uusap na yon. Pag mapag-uusapan yung mga insertions, doon siguro magiging relevant yung presence ni Congressman Zaldico. Yun ang explanation ni Chairman Terry Ridon. Ano daw, ang ano nito ay hindi sa involved dito sa mga flood control project? Anong hindi involved? Yun ang ibig sabihin niya eh. Kasi dapat daw ipatawag to kapag nag-topic na doon sa mga insertion para doon siya tatanungin. Ngayon daw, hindi naman daw, out of topic pa daw ito. Out of topic ay si Abante. Tapos itong nangyari ngayon kay Zaldico, nasa Amerika, pa-check up lang na ng ganito. Tapos hindi pa alam kung kailan babalik. Tapos sino na nga nagbigay ng clearance, sabi nga ni ni Cheryl Cusim. Sino nagbigay ng clearance at sino ang kanyang mga kausap nito na aalis siya. Ngayon, kapag may mga investigation na malalaking investigasyon Amerika kaagad. Dapat doon na lang to sa Pilipinas. So daming hospital sa Pilipinas Tapos ating mga ating kababayan mga pobre, ay kawawa. Hindi nga napagpa-check up. Haplas na lang. Tapos sa among apana sa Bohol pa banjos, buhot-buhot, di ba? Sa among agay nga na taplak sa ng kasla, taplak sa ng mga lagnob, ay daghan man ang mga kuan dito sa mga pero mga dato tanawa sibat sa Amerika kaya investigasyon, tinakasan ng investigasyon. Pero makalusot kaya to siya habang buhay? Ito yung dapat sabi ko, tawagan na to sa House of Representatives. Mantakin mo naman maano natin dito sa balita na mula nung pagpasok itong 20th Congress, na ngayon, September na, mula nag-umupo sila nito, Zone 1. Hindi to siya umattend ng session. Ang daming absent, tapos nagpapasweldo tayo nito sa Zaldico na to. Dapat ito, kung gibarang na to, para mutagam ning tawhanan Paano hindi ito siya papatawag na ang kanyang ginawa kasi ngayon,
dyan sa Bicol, ang grabeng baha din dyan sa Bicol. Napakita natin yun sa ilang bagyo yun na sunod-sunod noong nakarang taon. At itong taon na to, grabeng pagbaha sa Bicol. Tapos ngayon ang sabihin nitong taga-talsik ng Laway dito sa House of Representatives, itong si Princess Abante, hindi pa out of topic pa itong si Zaldico. Ano ka? Paano out of topic? Lahat na sa kanya dapat ang ano niyan, ang kanyang sagutin yan. Bakit dinipinsaan to ni Martin Romualdez? At sino ang pumirma dito sa kanyang pagbiyahe? At di alam kung kailan babalik. Magpagamot ka doon, tapos hindi mo alam kung ilang araw lang yung paggamot mo doon. Sabihin niya, sige, 1 taon na ako doon, o kaya 3 years na ako doon, kasi kapag natahimik tong issue na to sa flood control na to. Tapos ang presidente natin nito, survey ng survey. Iwan ko na tong weekend na to kung mag-survey si Bongbong Marcos. Tapos ito, nakalayas na. Ang swerte naman ng buhay ng mga mayayaman na to, no? Sana doon na to abutan, pag iuwi na lang to, abo na lang o kaya kahon. Kasi sa ginawa nito talaga na pagpangawat sa kwarta sa mga tao, nako, makatulog pa kayo sa ginawa ninyo sa mga mamamayang Pilipino. Mga hayop kayo. Masikmura ninyo. Grabe kayo. Tapos payagan, ako matino nitong Speaker of the House. Sa akin maghingi ito ng pirma, clearance na magbiyahe ako. Di ko ito bigyan. Sagutin mo muna tong issue na to. Marami tayong hospital itong mga mamahalin din naman, private. Doon kayo pupunta. Imagine ninyo, nung nakaraang 2025 budget, 0 subsidy ang PhilHealth. Wala silang pakialam nun. O tingnan mo, sabi ko, kapag sila sakit, dyan man yan sa sila papasok sa mga private hospital dyan sa Pilipinas. St. Luke's Medical City, Asian Hospital, dito sa Chinese General Hospital, dito sa Metropolitan Hospital. Ang dami mga private na hospital, doon yan sila pupunta. Pero pag mga mahihirap, tiyaga muna dito sa mga public hospital. O dyan lang muna, pila pala kayo dyan. Pag hanggat kakayanin yung pagpila dyan, hanggat wala na kayo hininga dyan, di wala problema. Sila, tinan mo. High blood, 90/60 daw. Amerika na kaagad. Lublad kaya to? O wala na siyang dugo? Sa kaiisip siguro sa kanyang problema, no? Dito na problema, Dito na problema. Paano na problema to na daming kwarta, daming pera sila nito. Tapos, ang obligasyon niya iniwan sa Pilipinas, ayun na. Puro balita na lang. Zaldico layas na, lipad na. Tapos hindi alam sa mga media kung kailan to kailan to umalis talaga. Itong si Princess Abante, kung hindi ito tinanong, hindi ito magsabi. O di ba? Ang lupit talaga nito. Ang lupit ng Pilipinas. Ang hirap mo, Pilipinas, payamanin. Ang dami mo naman ng pera, ang daming kwarta sa Pilipinas. Bilyon ang pinag-usapan natin ngayon dito. Tapos itong budget na trilyon na naman. Ang hirap mo, Pilipinas, payamanin para kagaya sa amin, hindi na maging ibang bansa, hindi na mag-suffer ang mga tao. Ginoo ko, may resip. Tabang mga langit.